Sabi niyo po, nakita dun sa Tacloban mismo na mahina yung seguridad doon sa eskwelahan. Sa ngayon po ba, sa kasalukuyang DepEd protocol sa mga public schools natin, may minimum requirement po ba kung ilan po dapat halimbawa ang security guard or kung ilan ang entry or exit points po natin sa mga eskwelahan? At nire-require din po ba ang inspeksyon ng mga bag ng mga bata bago pumasok sa school? Sa nilabas namin na policy, yung ensuring safe and motivating school environment, nakalagay po doon na kailangan meron ng random na bag inspection at ino-authorize na rin yung ating mga school leaders na pwedeng mag-procure ng metal detectors or body scanners kung kakayanin ng kanilang mga kasalukuyang pondo. At ang kailangan po, well-fenced po yung school para hindi po makakatawid sa backdoor yung ating mga ganon. Yung nangyari doon sa Tacloban na imbis na dumaan sa front gate at ay tumawid doon sa perimeter fence na mababa. Kaya nga po iyon ang instruction ni Secretary na ayusin at pataasin at lagyan ng security details yung fencing. So, mayroon na pong protocols. Pero, alam mo, DJ, na ang schools natin, iba-iba yung number of enrollment. No? Opo. Medyo challenging talaga. Yes po. Alam mo, may schools tayo na ang enrollment more than 10,000. So, kailangan po pag-aralan po talaga kung paano natin i-implement. Kasi, of course, yung pagitan ng mga oras ng mga subjects ng bata bago pumasok ay maliit lang po. Kaya kailangang pag-aralan ng maigi paano i-implement ang maayos yung security protocol sa school. Oo, sabi niyo nga po meron na talagang existing policy. ASIC, ito po yung DepEd Order number 006. Yan po ba yung sinasabi niyo? Guidelines for ensuring a safe and motivating learning environment. Ito po ba yon? Under dito, yung Tama supposed... po yan. Opo. Ano po exactly ang meron dito sa direktibang ito na magsisiguro ng safety po ng ating mga estudyante? Well, una, itong SMLE na to, ini-issue ito dahil yung trigger nito is nangyari doon sa Santa Rosa noon. Last year yata yun na nagkaroon din ng similar incident. Pero hindi ganito kagrabe nung nangyari sa Tacloban. So, unang-una, parang ini-issue lang natin na tama yung pag-i-implement ang mga existing policies natin like yung child protection policy at yung ating anti-bullying act. At saka yung, of course, yung ating iba pang policy on school safety. At dito rin, inilatag na rin ano yung minimum standards sa pag-i-ensure na magiging safe yung school sa pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So, of course, nakitaan natin na hindi siya perfect but ang DepEd po, because sa nangyari dito sa Tacloban ay sisilipin ulit yung mga pulisya natin at paano ito may implement. At nakita namin, ay dadagdag po namin, DJ, na nag-issue rin po tayo ng policy or yung policy din yung kaagapay. Ito po yung DepEd order na inisyu natin noong February. Ang kaagapay is a mechanism on engaging the parents in educating their student in every school. So, binigyan po ng specific role dito yung parents at ini-encourage natin na wag niyo namang pupunta lang kayo kapag kukuha ng grades. No? Yung iba pa, kasi di ba, sa atin, pag bigayan ng mga report cards, magpapatawag ng PTA meeting, na-observe po namin ngayon, parang hindi na pumupunta yung mga parents, mga kung sino-sino na lang ang pinapapunta at kinukuha lang yung grade. Pero ang purpose po nun para i-feedback ng advisor sa mga parents, ano yung kalagayan, status ng kanilang mga anak doon sa school. So, kaya po, gusto naming ibalik yung active participation ng parents dito sa schooling ng mga bata. Okay. Sabi niyo nga po meron ng DepEd order last year in relation dun sa nangyaring insidente sa Laguna. Ngayon may bago po kayong order na ilalabas bukas. Kasama sa utos, re-reviewin po yung exit, entry points ng school, magdadagdag ng additional guards kung kinakailangan, magkakabit ng Opo. CCTV sa mga eskwelahan, metal detectors and all that. ASEC, may pondo po ba tayo para dito? Well, mayroon pong existing fund ang school at authorized naman sila na nagastusan yung priority ng school. Dahil ito po ay, ang tawag dito is School Operations Fund, nakabase po ito sa isang formula. Of course, dahil may uptick po tayo sa need for security enhancement sa school,
I'm sure po mangangailangan po ng additional funds ang DepEd. At hinahanapan po namin yan ngayon. Kung hindi sasapat yung mga regular fund ng DepEd, hinahanapan po ngayon ng DepEd na ng augmentation fund ang mga school para lang makapag-improve ng kanilang security arrangement doon sa school. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.